gikan sa batahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, sinutan ko ang tao nga mutalikod kanako ug busay hinuon sa mga tao ug sa usod sa tao. Sama siya sa usa ka tugon sa kaminawan nga nagtubo sa ubang yuta ug sa yuta nga barat diin walay lain kanon nga motor ug wala kay maaari nga maangkin niya. Apan panalangin ko ang tao nga isali kanako. Maisama siya sa kahit dukol sa tubig nga mutuyana ang mga gamot niini ngadto sa sapat. Dili siya mabalaka kung iniinitan kay dili makatas ang iyang mga latin. Kung dili muulan, dili ihangin siya mabalaka o pagsigi siya pamela. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kung sa man pag-iwan sa ulatan nimo na ang mga patay dili banhaw. Ug kung dili banhaw ang mga patay, wala sa banhawa sa Kristo. Ug kung wala banhawa sa Kristo, tamang-tamang ang inyong pagtuo ug makasasala ihapon kamo. Nagpasabot ko sa kini na mga laglag
sa tao na magdaro o 30 anyos sa iyang kada 30 kanang nagbalampuso siya sa iyang kinabuhi. No? Kumingon ka babae, nasa ka ng babae. Kumingon ka kwarta, ay na kwarta. Kumingon ka gagab sa kinana, tanan, kagdak, ang dumo, igiilag siya sa langit. Tingali, ingon o siya nalipay sa tanan na iyang gagihan, sa tanan na iyang naangkon. Apan sa kahilan ng sa iyang kasing-kasing, walay sulod. How ang iyong hibati, bisan na iyang kaharuhay sa kinabuhi, hibati niya ang pagkakunan di sa tulog. Mga nag-resign siya sa iyang trabaho, ibiyahan niya ang taas na sweldo, miunda o resign. O niya, pagkahuman, nakikupang siya, kaya mi-join siya sa usang kalihukan sa simbahan Katoliko, misunod sa organisasyon sa Katoliko na nangalaga sa mga kabus o nagkatiman sa mga kabus. Tungkol ini, katong dato na 30 anyos, nagtuyok siya sa yano o simple na kinabuhi. Wala na niyang tanan. Apan, nakita niya ang tinuod na nalipay o kahulugan sa iyang kinabuhi sa inang misulod siya sa organisasyon na mag-atiman na gusto mga kabus. Mauna, dahil na mga higala, nagbibilang siya, nagbinuntang siya, ginsulto siya. Tungkol sa iyang dibuhan, gibiyagan sa iyang mga amigo, no? Wala na sa ilan na, apabisan pa, wala niya inihulang-hulaan. No? Tungkol kay nakitaan niya si Jesus sa kanang organisasyon na iya disipisyuhan o mao'y binuntan nga nakatungkol siya usa ka lawom nga panagkikalaay sa Ginoo. Mga may soon sa mata sa pagtuo, ang tinuod na kahulugan sa kinabuhi o ang tinuod na pagkapulahan wala tihak sa mga butang kalibutanon, kundi anaa sa pagsali sa mahigumahon o manuloy-on na Diyos. Dahil ang atong sango karon nga nag-ingon, pulaan sila na nagnaon sa Ginoo. Mao nga, aron kayong butang ang atong pagsali sa Diyos, aron iya kitang panalamingan sa mga butang ng hindon o tunay o sa ingon kita mabulakan. Mga iso, pangutanan ko ninyo, makahulugan ba ang inyong kinabuhi? Unsa may naghatag o kahulugan karon sa inyong kinabuhi? Ang kahulugan sa kinabuhi, dili ang kataas ko niini, mao importante. Asa ang taas sa kinabuhi, kundi makahulugan ang kahulugan sa kinabuhi, importante kayo. Matod pa, mabuhi man ang tao, ipila ka adlaw na walay pagkaon o ilinon. Apan dili siya mabuhi, bisan usa ka segundo lang na walay kahulugan. Ang tao na mawala o kahulugan sa kinabuhi, unsa may iyang buhaton, di ba magtubo? Usa ka buhat nga dili gyud angay nga mahitabo ni bisan kinsa ka nato. Unsa ang biyay maghatag o tinuod nga kahulugan sa kinabuhi? Mga igsoon, angay ni nato masayran para dili nato usikan ang atong panahon dinhi sa kalibutan. Daghan nga ba mga tao nagtuo nga kahulugan sa kinabuhi nga nasa tahandi, gahom o pasiluo, tungod
Mga igsoon kung tinuod pa kini, ngano talaga ang dato na dili malipayon. No? Ngano talaga ang mga artista, ang mga inila, ang masulukon. No? Ug ngano talaga mag-anak sa gahong nga bubati nga nag-imbusara sa ilang kinabuhi. Kini nagpakita lamang sa kabatulan ang kalipay o ang kahulugan sa kinabuhi wala diha sa bahante gahong o pasulong. Wala mga igsoon sa Ebanghelyo karon, si Jesus naghatag kanato o usa ka gahong nga mga kapuluhan nga naila nato nga mga kabulahanan. Yan Jesus. O kini isudan sa mga isudan sa mga kasiyahan, sa mga kalabutan nga moabot sa mga nagpunas ng anon nga pangapangagpas o wala pagtagad sa dili sa pinagyan sa Diyos. Pero man nagulong nato si Jesus nagulong nato kang Jesus ang ginawa ng pagkabulahan. O kini na pagpamilyo, maayong balita nga tungod kay paghatag kini og paglaom o kagasit sa mga tao na karon kabos gigotom nakantos gawlaw tungod kay mainaman ang hinahinalan sa langit. Kini ang gitudlo ni Kristo. Bulahan ang mga kabos, bulahan ang gigotom, bulahan ang naghilag o bulahan ang mga gisalitwan. Dili, walang ipasabot sa Ginoo nga angay kita magpabilin sa kahintang sa kawaton o kagutom. Dahil gusto man nila na luwason ang mga kabos, no? Sa marisod na kahintan. O pinasa Ebanghelyo, di pagkaon man niya ang gutom. Ang mga kabos, gulahan sa mga mata sa Diyos. Kung kini mao kahintang nahitabo kanila tungod sa ilang pagsunod kay Kristo, tungod sa ilang paghigugma kanila. Di bali na kung sila mawalan sa kalibutan ng bahani pag-antos sulod-usod basta no lamang masulod ang kabubuton sa Diyos. Sa ato ba bisan pag-oromit ka, bisan pag-utubod ka, bisan pag-masalitan ka, basta tungod sa iyo, pagpag-ikuban ni Kristo, mapulaan ka. This is the point of the gospel, of this gospel. That is the point of this gospel. Kung kagayon kayo, bulahan ka mo, kung namatawag ko mo, kung magsalikway ang bugal-bugal, may unong tungod sa anak sa Diyos. Kung nasakitan ka tungod ni Kristo, bulahan ka. Apan, kung maglisod ka, nakubre ka, nag-antos ka tungod sa iyong kasunarod, tungod sa iyong mga bisyo, o tungod sa pagkuhan ng mga dautan, dahil kasandang istorya, imuha na lang sa lahat. Apan kung maglisod ka, sakiton ka, tungod sa iyong pagpapahigala ng Kristo, bulahan ka kaayo. Mga tanong paminaw mga igsoon na kini kabulahanan. Tungod kay kini nagtutlo na ang Diyos at tubig dati sa mga kabos. Mga walay pagkaon, mga nagsubok, mga linupigan, mga ginagawa. Ang Diyos nilipid na lipay sa mga tao na nagbuhat o dautan, nagpahimulos sa kahintang sa uwan, o nagbuhat o dautan sa uwan. Gantihan lamang niya ang mga matalo. Ang kabulahanan, usa ka dako kahimang usa sa mga alulahan. Wala kini nagpasabot nga ang dalang dato dili makasulod sa kinahanglan sa langit. Ang nakaanaot na kung ang dato walay pagpakabala o pagpasagad ngadto sa mga kabos, mga nanginahanglan o mga anak sa mga
Kung na ang Beatitudes o kaulahanan, pinikahatag ko kasilaan nga kung kita kahimong adulahan tungkol sa kalaong, kadawog, katikasan, kapitahoso, o sa bisan sa daotan paagi, mamilito yun ang atong kalawasan. Dili nato maangkon ang kahulugan sa kinabuhi, dili kung sa maabot na kalibutan. Tapos man o adulahan, kung di kita tinuod na mag-ayon, basin adunay ulam sa atong kinabuhi. It could be something worthwhile to do, or someone to love, or something to hope for. If you are rich and you are not doing something worthwhile, something meaningful in life, you surely will feel empty. If you have money, power, and prestige, but have no love in your heart, you surely will feel alone and lonely. And if there is nothing to look forward to, then life is meaningless, pointless, and hopeless. Usa may soon ang Ebanghelyo karon nagsulti kanato kung sa usang paagi mo paganalingan ang tao o isultihan usab kita kung giunsa nga dili pagulahan adunay mga kalabutan. Nagkaroon sa atong pagpamati o pagpamalan sa mga pulong karon ni Jesus sa Ebanghelyo. Unsa nga pulong ang adunay kahulugan diha kanimo? Anak ka ba sa mga bulangan o sa mga anak? Ang kalahingan o distinction sa luwa, laro tayo, and the church is ours. Ang pagpili na ay nato o asa nato o asa sa luwa na atong bulitan. Ang pagkabulangan, mao ang pagsunod kay Jesus o sa iyang paniningan, o ang pagbaton o mga kalautan, mao ang pagsunod sa mga paagi sa kalibutan. Apan subukan naman na daghan nato ang padayon ng salipay ng Jesus o mas ibili pa nila ang kalibutan. O klaro tayo ang rason kay kadaghanan ka nato gusto man o sayon na kinabuhi. Gusto sa uban na magingaw-ingaw lang, walay na pagsakripisyo, pagpagabana sa uban, o walay ihimo nga tabang. We want everything for ourselves without any form of sharing. No? Apan si Kristo, si Jesus nagtulog na nato sa pagdumili sa atong pagdalingon, pagpasan sa atong krus, o pagsubay sa isud na danan, pagdalon sa kinabuhian. Sa lahat ng pagkasulti, ang kalibutan, nagtalinay ka nato temporaryong kalipay, sa ang invitasyon ni Jesus alam ka nato, na kita makabaton o kinabuhian. Again, the choice is ours. Tinawag ka ng mensahe ni Jesus karon, gano'n ka nato, o gano'n ka na mahatag o paglaban ka nato na lang. Tinawag ka ng pagiging kita sa Diyos, kaya tanan na pagsakripisyo, pagkakos na sinabi, at doon lang ipili katapusan. O magpadali kita sa pagbuhat o maayo, bisan kung lisod kini. No? Madalo man o maobre, gamito nato ang bisan usang grasya na madawat nato kita sa Diyos. At mapapagin nato sa uban nga sinabi panalahinan, pinaagi sa iyong pagtabang. O sakto ang giingon sa usa ka manula. What we have done for ourselves dies with us, but what we have done for others remains. Usang may soon, pinawagalasin kita ng tanan sa paghimo mga maibuhat ang sa uban, aron adunay kahulugan ang atong kinabuhi o aron pinagili adunay maayong kapahingan. Pinawag na kini mga pulong ni Jesus karon, maayo ang palikod o makagiya na nato sa atong anak sa pagtuo. O pagpadali kita maningkamo
Inaw. Nga ang mga nanulo sa simbahan, bukirang sa mga tuo, pinaayos sa pinagtinan sa ilang pagkalimuot ng mga saksi sa kaloob ni Kristo, alam sa tanan. Magambot kita. Nagsilang kansang makasingkasan ng Pilipino Justisya o nalubig sa uban. Kawigol sa Diyos at pinigulan nila ang kinabuhi o kaguma. Magambot kita sa